Okay, eto na. Kasi ayoko kasi ma-board kayo. So, eto na po, nung na-prophesy na ako at ito ngayon ay ginagawa ko ang trabaho ko as Sunday school teacher, naging single member head ako. Siyempre, nag-attend ako ng young adults. Ano ko kasi, alam mo, isa sa mga inspiration ko on how I prayed for my God's best. Actually, si Brother Jesse, wala na po siya ngayon. Isa sa mga head namin sa YA namin sa World International Ministry. Yun na, sinabi niya sa akin sinabi ng Lord na meron na po siya na doon sa Genesis, yung binigay ko sa inyo, sa Genesis 2:18 na hindi pwede maging isa lang yung lalaki, kailangan meron siyang partner, maging partner niya. So, niya yun, talaga, nakalaan na talaga, meron na talaga inaano sa, kaya lang tayo hindi natin, kailangan pursige natin pag-pray. So, yun. Tapos, nung isa sa mga kwento si Pastor Chito Cordero, siyempre, kinikwento niya love story niya. Alam niyo po, itong episode na yung paano ako nagkaroon ng idea, paano ako pag-pray, ano ipag-pray ko sa lalaking gusto ko. So, aside from this, ewan ko kung alam niyo yung I forgot the name ng author. Yung niya is God Writes My Love Story. Actually, naisulat ko yata dito. Dito yung aking When God Loves My Love Story. When God Wrote My Love Story. Meron ako dito, ang haba-haba po to. Ang haba-haba, hindi ko alam kung paano ko pero ang nakakatawa is ipapakita ko po sa inyo ang aking album. So, sabi ni Pastor Chito, paano niya nakilala si Sister Tess? Syempre, active din. So, alam mo naman, si Pastor Chito galing sa isang six-figure. Kumbaga sa malaki ang kumita. Pero nung nag-serve nung nakarinig siya ng calling from the Lord, give up niya yon at naging pastor siya. Nag-serve siya sa Lord. So, nung isang syempre, young adults, ito na naman, syempre nasa young adults sila. Tapos, nung nagsasalita daw si Sister Tess doon sa harap, yung nagsalita, nasa likod si Pastor Chito. Sabi niya, parang narinig siya sa Lord, yan ang mapapangasawa mo. Naku, sabi ko, Lord, gusto ko rin marinig yan. Para akong tangik sa totoo lang yung mga love story, tapos may nagkikwento-kwento na sa akin paano niya nakilala ang asawa niya na talagang binigay talaga ng Panginoon sa kanya. Kasi alam niyo po, meron po ako isang kasi pag i-follow niyo po yung talagang malaman ninyo kung ito po talaga ang inyong God's best. Kasi alam niyo po sa celibate ka number 1. Oo. Walang touching. Oo. Sa amin very yan, wala sa mga born again, kung kayo na mag-boyfriend and girlfriend kayo, pero lang, siguro touching lang niya sa holding hands, pero hindi celibacy. Alam, ginawa yan ni si Russell Wilson at saka yung kanyang wife. Kasi Christian din yung wife niya eh. Si Russell Wilson, isa sa mga favorite kong football player. Number 3. Problema, dati sa Seahawks, ngayon nasa New York. Nasa New York Giants na siya. Nakita ko nga eh. Tapos, so anyway, so ganun po, nag-celebrate bago sila na. Tapos, meron pa isang portion dyan na kung talagang alamin nyo na talagang it's God's will, is nandun lang kay point na gusto mo mag-propose, no? Kailan maghiwalay kayo. Alam mo, naalala ko yung si Ryan Bang at saka yung kanyang fiancé. So, hindi ko alam kung pero kasi ganyan yan eh. Meron palang point talagang ipaghihiwalayin kayo. Kung kayo kung kayo talaga it bounds to God will do something that both of you will be back together. So hopefully si Ryan Banga at saka yung kanyang fiancé maging gano'n. Alam niyo, na-meet ko silang dalawa nung kumain ako sa Paldo. They were just a good
couple. So anyway, if it's, pag hindi, no? God create, just let God write your love story. So, ganun talagang design ng puso ko. So, kaya lang, matigas pa rin talaga ulo ko. Date pa rin ako ng date. Kaya lang, yung mga na-date ko, napupunta doon sa mga kaibigan ko. Matchmaker talaga ako. So, anyway. So, nung mga time na yan, na ako po ay naging busy na. So, Lord, sabi ko, gusto ko mag-breakthrough. Sabi ko, ganun. Breakthrough, Lord, sabi ko. So, naalala ko, si Tita Cory Ramos, bago niya, kasi nung kasama siya ng Friends of Jesus sa Israel noon. Tapos sumunod ako rin sumama. Pero si Tita Cory, yung kwento niya ng love story ni Tita Cory. Ito, alam niyo, kayo mga single, makinig kayo sa mga love story na tingnan nyo muna yung mga matatanda na, sila pa rin, gano'n. Pakinggan yung love story na. So, eto nga si Tita Cory. Sa Israel kasi, siya yung kasi yung mga kasama grupo niya, siya ang nahiwalay. So, nakatabi siya sa isang British guy, si Tito John. So, alam mo, si Tito Cory, madaldal din yan eh. Sabi niya, ito yung phone number ko. Sabi niya, pag hindi ka ilikot ng penpal. Kasi nung time na yun, walang online. Penpal pa lang naman. So, pag gusto mo, tawagan mo ako at ipasyal kita. Yung gano'n lang naman. Wala namang intention si Tita Cory na maging boyfriend niya o maging asawa niya. Pero nung tumawag si Tito John at yun nga, the rest is sila na nag-iasawa hanggang ngayon. Hanggang sa namatay si Tito John, nandun sila sa London ngayon. Sa London nakatira. So pakinggan ninyo, so ganun nangyari po sa akin. Yun pa yung kwento na si Tita Cory kasi nagbigay, sana papanood ni Tita Cory to. Siya po, ginawa niya dun sa Wailing Wall. Gumawa siya ng sulat na, I want to get married. Tapos nilagay niya doon sa wall. So, ako naman, nung time na yun, ang boss ko is a Jew. He's a Persian Jew. At sabi niya, assistant to the president. Ako yun sa may-ari. Maliban sa ako ang accountant niya, ako lahat katiwala. Paggawa ng kape, paggawa ng tinila. Ako na po lahat. So, sabi ko sa kanya, Mr. Goshen, are you going to the Wailing Wall? Sabi niya, of course I'm going because I'm a Jew. So, lahat po ng Jew pupunta sa Israel, pupunta sila sa Wailing Wall. Ano ba yung Wailing Wall? Yan yung holiest among the holiest. Yan po lang po yung natirang wall sa binild ni Solomon. Ni King Solomon. So, kailangan talaga, alamin nyo talaga yung Bible nyo, no? So, anyway, nagpunta kami doon. Nung nagpunta ako, first time ko pumunta sa hindi ko alam kasi yan. Wala akong alam. Pati yung pagtalikod, wala akong alam. So anyway, so sabi ko kay Mr. Goshen, gumawa ko ng prayer. Sabi ko, Lord, I wanna get married now. Sabi ko, now. So yun, tapos nun, binilot-bilot ko pong ganyan. Pagkatapos nun, Mr. Goshen, do not forget to put this prayer. Imagine, presidente ng company, manufacturing company, nutusan ko pang ilagay. So, kinuha naman niya, sabi niya, okay, sabi niya. So, anyway, eto na, bumalik ang boss ko. Excited ako, sabi ko, Mr. Goshen, did you put my prayer in the Wailing Wall? Sabi niya sa akin, yes, and you will meet your husband soon. Sabi niya, oh my gosh, you will meet your husband soon. So, 2 weeks, kasi November yun October siya nagpunta, so November dumating. So, nung November, dumating siya ng November, 2 weeks, magiging Thanksgiving na. Ito na po. Nandun ako, syempre Thanksgiving, walang trabaho, bakasyon. Tapos Thursday yun, tapos Friday walang pasok kasi nga inipit na yun So lahat naman hindi na So nandun ako sa bahay ng uncle ko. Ang time na yun, yung kaibigan kong si Lay, nagtumawag sa akin, si Lay Bautista. Dati po siyang singer, siya yung lead singer ng
Prettier Than Pink ba yan? Yung cool ka lang, yun ang kanta. Ay, nako, merong ano. Anyway, so noon na yon, nung time na yon, magte-Thanksgiving, tumawag siya sa akin. Sabi sa akin, "Hoy, are you dating?" "No, I'm not dating anymore. I stopped dating." Sabi ko ganun. I just, if God wants me to go back to, kasi nung time na yon, not that year, the next year, matatapos ng working visa ko. Babalik na po ako ng Pilipinas. Okay. That was November, okay? So, nung sabi niya, may papakilala ko sa'yo. Sabi ko, naku, nasaan yan? Sabi ko, sa, Tacoma. Ay, ayoko, long distance love affair. Ayoko ng LDR. So, sabi niya, hindi, sige na, susubukan mo lang. So, talagang pinag-meet niya. So, na-meet ko yung husband ko sila, si Lay, kasi si Lay, ang dati niya, kasi hindi na, hiwalay naman na sila ni Mikey. Mikey is a friend of my husband, and half Filipino, half white si Mikey. So, tapos among sa friends niya, ang asawa ko lang may bahay, which is itong bahay namin. So, nagstay si Lay dito. So, nangyari is, eto na, gusto niya makilala kami. Nandun ako sa uncle ko. Hindi po ako nagda-drive. Kailangan, imagine, I have to walk 1.5 hours from my uncle's house to his office. Sa office niya, nandun ang computer. And that time, hindi pa uso laptop. May laptop na, pero desktop niya. And uwi pa ako sa aking bahay sa may Eagle Rock. Ando doon ang computer ko, pero gagamitin kong computer sa opisina ng uncle ko. So anyway, to make it short, nagkakilala po kami ni Mr. No, ito na tayo, second episode, third episode na tayo. Magkakat po ako ngayon. Ito na ang paano kami nag-meet ni Mr. Lance Gemmo.